Ang Ilog Agusan, ang pinakamahabang ilog sa Mindanao, ay dumadaloy ng mahinahon, ngunit may bagsik sa gitna ng malawak na mga palayan at maliliit na barangay na nakakalat sa paligid nito. Para sa mga dayo, ang ilog ay isa lamang malaking agos ng tubig na bumabagtas mula sa Bukidnon hanggang sa Butuan Bay. Ngunit para sa mga residente sa pampang nito, ito ang ugat ng kanilang buhay. Mula pa noong unang panahon, ang ilog na ito ay nagbibigay ng biyaya at kasabay nito ay nagtatago rin ng mga misteryo. May mga panahon na ang tubig nito ay malinaw at puno ng isda, naghahatid ng tuwa sa mga mangingisda ng baryo. Ngunit mayroon ding panahon ng tag-ulan kung kailan ang malakas na agos nito ay lumalamon ng mga bangka at kung minsan, maging ng mga buhay. Ang ilog ay parang isang matandang ina na mapagmahal, ngunit paminsan-minsan ay nagagalit ng walang awa. Si Mang Lando, isang matandang mangingisda na mahigit 60 taong gulang na, ay isa sa mga nag-alay ng kanyang buong buhay sa ilog na ito. Mula pagkabata, sanay na siyang sumagwan sa kanyang maliit na bangka, maghagis ng lambat, at mag-uwi ng isda para sa kanyang pamilya. Ang kanyang balat ay maitim na dahil sa sikat ng araw, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga apo na ang Ilog Agusan ang nagpakain sa kanya sa buong buhay niya, at kasabay nito ay nagturo sa kanya ng pasensya at pagpapakumbaba. Tuwing hapon, pagkatapos ng maghapong pangingisda, sasagwan si Mang Lando pauwi sa kanilang maliit na barangay na tinatawag na San Isidro, hindi kalayuan sa lungsod ng Butuan. Ang tunog ng sagwan na humahati sa tubig at ang huni ng mga ibon sa pampang ng ilog ang nagsisilbing musika sa pagtatapos ng kanyang araw. Karaniwan siyang umuuwi na may sapat na huli para sa simpleng hapunan, kasama ang kanyang asawa, si Aling Nita, at ang kanilang panganay na apo na si Junjun, na sa kanila na naninirahan. Ngunit isang hapon sa pagtatapos ng Hulyo ng taong 2018, ang kanyang pag-uwi ay naging simula ng isang madilim na kabanata na hindi niya malilimutan kailanman. Ang langit ng hapong iyon ay may kulay kahel na maputla, ang mga manipis na ulap ay dahan-dahang gumagalaw na tila may itinatagong isang bagay. Ang agos ng ilog ay medyo malakas, at sa gitna ng agos, malapit sa isang kumpol ng water lily, may napansin si Mang Lando na kakaiba. Isang itim na bagay ang tila lumulobo, itinutulak-tulak ng tubig. Mula sa malayo, inakala niyang basura lamang iyon. Marahil isang sako ng plastik na naanod mula sa palengke o sa mga bahay-bahay. Karaniwan na ang basura sa ilog, at kahit na palagi niyang ikinalulungkot ang masamang ugaling iyon, habang papalapit siya, unti-unting pumasok ang kuryosidad sa kanyang isipan. Mayroong kakaiba sa hugis ng bagay na iyon. Itinabi ni Mang Lando ang kanyang bangka at ginamit ang isang mahabang kawayan upang hilahin ang bagay. Ito pala ay isang malaking itim na plastic bag na mahigpit na nakatali sa itaas. Napabulong siya, nagrereklamo sa mga taong basta na lang nagtatapon ng basura sa ilog. Ang bag ay mabigat nang iangat niya ito sa kanyang bangka, na nagdulot ng bahagyang pagkayanig sa kanyang balikat. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang may tumutulong likido mula sa bag na kulay mamula-mula sa sahig ng kanyang bangka. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib, ngunit sinubukan pa rin niyang pakalmahin ang sarili. Baka lamang ito ng kinatay na baboy mula sa palengke, naisip niya. Nang hinayang siya kung totoong lamang loob ng hayop ang nasa loob, dahil maaari itong ibigay sa asong bantay ng kanilang bahay. Pagdating niya sa pampang ng kanilang barangay, hirap niyang pinasan ang sako. Ang ilang kapitbahay na nakakita sa kanya ay napangiti lamang, iniisip na malaki ang huli ni Mang Lando. Hindi siya umimik, bagkus ay nagmadaling naglakad patungo sa kanilang bakuran. Pagdating niya, inilagay niya ang sako sa isang malaking palanggana na gawa sa aluminyo na karaniwang ginagamit ng kanyang asawa sa paglalaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang isang maliit na kutsilyo at tinatanggal ang buhol ng plastik. Isang kakaibang amoy ang biglang sumalakay sa kanyang pang-amoy. Hindi ito amoy isda, hindi rin amoy baka o kambing na dati na niyang naaamoy. Mayroong bahagyang amoy ng metal na matapang at nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nang mabuksan na ng tuluyan ang sako, tinitigan ni Mang Lando ang laman nito na nanlalaki ang mga mata. Malalaking hiwa ng pulang laman ang nasa loob. Ang ilang bahagi ay may nakadikit pang maputlang dilaw na taba. At sa isang piraso ng balat na natira, malinaw na nakikita ang isang makulay na larawan.
Isang totoo na hugis paru-paro na may mga pakpak na kulay berde at pula na buo pa. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Mang Lando. Halos mabitawan niya ang kutsilyo sa kanyang kamay. Umatras siya ng ilang hakbang, habol ang kanyang hininga. Bigla niyang natanto na ang inuwi niya ay hindi tira-tirang hayop, kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Nang hapong iyon, ang maliit na bakuran ni Mang Lando ay naging piping saksi sa isang nakakapangilabot na sikreto. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila naipit sa lalamunan. Sa huli, gamit ang natitirang lakas, tumakbo siya sa bahay ng pinakamalapit na kapitbahay upang humingi ng tulong. Mabilis na kumalat ang balita sa barangay. Ang mga tao ay nagkumpulan, ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan ay nagdarasal na may maputlang mga mukha. Ang ilog na matagal nang naging bukal ng kanilang buhay ay nag-uwi ngayon ng isang trahedya. Si Mang Lando ay napaupong nang hihina sa kanilang balkonahe, blanko ang kanyang tingin. Sa kanyang isipan, nagtatanong siya, sino kaya ang kawawang taong iyon? Paano naputol-putol ang kanyang katawan? At sino ang may pusong gumawa ng ganito kalupit na bagay? Ang pangyayari ng hapong iyon ay nagpabago sa kapaligiran ng Barangay San Isidro. Ang gabi na karaniwang puno lamang ng huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon ay napuno ngayon ng mga bulungan ng takot. Ang mga tao ay nagkumpol-kumpol sa kanilang mga beranda, pinag-uusapan ang mga piraso ng katawan na natagpuan ni Mang Lando. Sa simpleng bahay na semento pa ang sahig, nakaupo si Mang Lando, tulala. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang asawang si Aling Nita sa pamamagitan ng paghahanda ng isang basong mainit na tsaa. Ngunit hindi man lang niya ginalaw ang tsaa. Hindi nagtagal, narinig ang ugong ng mga motorsiklo sa kalsada ng barangay. Dumating ang ilang pulis mula sa pinakamalapit na istasyon matapos makatanggap ng ulat mula sa mga residente. Agad silang nagtungo sa bahay ni Mang Lando, dala ang malalaking flashlight at mga guwantes na plastik. Isang batang pulis ang lumapit ng magalang kay Mang Lando. Kayo po ba ang nakakita ng sako, tay? Tumango si Mang Lando, mahina. Halos hindi lumabas ang kanyang boses nang sumagot siya, iho. Ako ang nag-ahon niyan mula sa ilog. Akala ko basura lang pero. Naputol ang kanyang pangungusap sa hangin. Hindi niya kayang ipagpatuloy. Nangingilid ang kanyang mga luha, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil din sa pakiramdam ng pagkakasala. Para sa kanya, ang ilog ay isang kaibigan habang buhay. Hindi niya kailanman naisip na isang araw ay mag-uwi siya ng isang sikretong ganito kadilim. Agad na sinuri ng mga pulis ang laman ng sako ng maingat. Inilagay nila ang mga piraso ng katawan sa isang cooler habang itinatala ang bawat detalye. Pagkatapos, kinuha nila ang pahayag ni Mang Lando. Ang ibang mga residente ay nanonood lamang mula sa malayo. Ang ilan ay nagtakip ng bibig gamit ang kanilang mga kamay, hindi makapaniwala na sa kanilang tahimik na barangay ay mayroong ganito kalupit na pangyayari. Mas mabilis pang kumalat ang balita kaysa sa agos ng ilog. Nang gabing iyon, isang lokal na istasyon ng radyo sa Butuan ang nagbalita tungkol sa natagpuang mga piraso ng katawan sa Ilog Agusan. Kinabukasan, malaking headline sa lokal na pahayagan ang balita. Ang kapaligiran sa barangay ay lalong napuno ng pangamba. Samantala, si Mang Lando ay patuloy na binabagabag ng kaba. Hindi siya nakatulog buong gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, palagi niyang nakikita ang mukha ng isang tao na marahil ay minsang nabuhay ng masaya, ngunit ngayon ay mga piraso na lamang ng katawan. At lalo na ang totoo na paru-paro, isang maliit na larawan na tila bumubulong tungkol sa nakaraang kwento ng may-ari nito. Kinabukasan, lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang dumating ang isang pangkat ng mga pulis mula sa provincial headquarters. Sa pagkakataong ito, pinamumunuan sila ni Police Colonel Reyes, isang bihasang opisyal na sanay na sa paghawak ng malalaking kaso. Matipuno ang kanyang katawan, nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang otoridad ay nagbibigay respeto sa lahat. Bumaba siya mismo sa pampang ng ilog, kasama ang ilang diver at mga voluntaryo. Naniniwala sila na kung may isang sako ng plastik na naglalaman ng mga piraso ng katawan, malamang na mayroon pang ibang sako na itinapon sa ibang lugar. Ang ilog ay hindi kailanman nag-iingat ng sikreto para sa sarili lamang. Palaging may bakas na maaaring matagpuan, sabi ni Colonel Reyes sa kanyang mga tauhan.
Nagsimula ang malawakang paghahanap. Ginamit ang dose-dosenang maliliit na bangka ng mga residente. Ang mga mangingisda ng barangay na karaniwang naghahanap ng isda ay sumasagwan ngayon na may tensyon sa mukha, tumutulong sa paghahanap ng mga piraso ng katawan ng tao. Ibinaba ang ilang profesional na diver kahit na malakas ang agos at malabo ang tubig. Si Mang Lando ay nanonood mula sa pampang. Kumakabog ang kanyang dibdib sa tuwing may isang itim na sako na inaahon mula sa tubig. Isa-isang natagpuan ang mga sako na nagpanginig sa mga tao. Mas marami pa ito kaysa sa inaasahan. Hindi lamang isang katawan, kundi dalawa, isang lalaki at isang babae. Nang ipaalam ang balitang ito sa mga residente, tuluyang naging madilim ang kapaligiran sa barangay. Mas mahigpit na niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak. Umiling-iling ang mga ama na may galit sa mukha. Walang nakakaunawa kung sino ang may kayang gumawa ng ganito kalaking kalupitan. Sa sumunod na gabi, muling naupo si Mang Lando sa kanilang balkonahe. Tinitigan niya ang agos ng ilog na nagdidilim sa di kalayuan. Sa kanyang puso, bumulong siya na parang kinakausap ang matandang ilog. Ilog agusan, marami ka nang naituro. Ngayon, ipinakita mo rin sa akin kung gaano kadilim ang puso ng tao. Tinapik ni Aling Nita ang kanyang balikat, pinapapasok na siya. Ngunit mumiti lamang ng mapait si Mang Lando. Alam niya na ang kasisimula pa lamang ay hindi lamang isang kasong kriminal. Ito ay isang pagsubok sa puso ng lahat sa barangay upang harapin ang katotohanan na sa likod ng payapang pamumuhay, maaaring magtago ang galit, pagtataksil, at nakakatakot na puot. Ang mga araw matapos ang pagkatuklas sa unang sako ay naging panahon ng matinding pangamba para sa barangay San Isidro. Ang ilog agusan na karaniwang lugar kung saan naliligo ang mga bata tuwing hapon o naghahagis ng lambat ang mga ama, ay napuno ngayon ng mga bangka ng pulis at mga search team. Ang tunog ng mga sagwan at makina ng bangka ay maririnig halos buong araw hanggang gabi, na para bang ang ilog ay naging isang larangan ng paghahanap. Si Colonel Reyes mismo ang namuno sa operasyon. Katayo siya sa isang malaking bangka na may matatag na mukha. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa ibabaw ng malabong tubig. Ang mga diver ay salit-salit na bumababa sa ilalim ng ilog, dala ang maliliit na flashlight, sinusuyod ang malakas na agos. Sa pampang, nagkumpulan ang mga residente. Ang ilan ay nagdarasal. Ang ilan ay nakatingin lamang na may kaba sa dibdib. Ang paghahanap ay tumagal ng 2 buong araw. Ang resulta ay nagpabigla sa lahat. Isa-isang natagpuan ang mga itim na plastic bag na nakasabit sa mga ugat ng puno sa gilid ng ilog o nakalubog sa putik sa ilalim. Sa kabuuan, may 12 sako ang naihahon. Sa tuwing bubuksan ang isang sako sa maliit na command post sa gilid ng barangay, ang lahat ay tumatahimik. Sa post, ang mga forensic personnel ay walang pagod na nagtatrabaho. Nakasuot sila ng puting protective suit, makakapal na guwantes, at maskara. Sa loob ng silid na mahigpit na binabantayan, ang mga piraso ng katawan ng tao ay pinaghihiwalay, itinatala, at inilalagay sa mga espesyal na lalagyan. Ang trabahong iyon ay hindi kayang panoorin ng marami. Maging ang ilang batang pulis ay namumutla at kailangang lumabas sandali para kumalma. Nang masuri na ang lahat ng sako, natuklasan na ang mga piraso ay hindi lamang mula sa isang tao, kundi sa 2, isang lalaki at isang babae. Pareho silang pinutol sa napakalupit na paraan na para bang nais ng salarin na burahin ang lahat ng bakas ng kanilang pagkatao. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Agusan del Norte at sa mga kalapit na lugar. Ang mga lokal na pahayagan ay naglathala ng malalaking headline, Ilog Agusan, naglabas ng nakakakilabot na sikreto. Ang mga residente mula sa ibang barangay ay nagsidatingan, nais malaman kung ano talaga ang nangyari. Ang kapaligiran sa barangay San Isidro ay naging parang peryahan, ngunit hindi dahil sa masayang kaganapan, kundi dahil sa takot at kuryosidad. Si Mang Lando ay nakaupo lamang sa kanilang beranda, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang simpleng buhay ay masasangkot sa isang malaking pangyayari tulad nito. Nakaramdam siya ng pagsisisi at kasabay nito'y ginhawa. Pagsisisi dahil siya ang nag-uwi ng mga piraso ng katawan, ngunit ginhawa dahil kahit papaano, ang nakakatakot na sikretong ito ay hindi na itinatago ng ilog. Sa isang tahimik na gabi, habang umiihip ang hangin mula sa mga palayan, nagmuni-muni siya.
Naalala niya ang mga lumang kwento na madalas ikwento ng kanyang lolo. Sabi raw, ang Ilog Agusan ay naging saksi na sa maraming pangyayari, mula sa mga labanan noong unang panahon hanggang sa mga trahedya ng pamilya. Palaging sinasabi ng kanyang lolo, ang ilog ay hindi nagsisinungaling. Iniingatan nito ang bawat bakas ng gawa ng tao. Maaga man o huli, ibabalik niya ito sa lupa. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila totoo. Ang matandang ilog ay nagbalik ng isang madugong sikreto sa harapan ng mga tao upang hanapin nila ang katotohanan. Samantala, tinawag ni Colonel Reyes ang buong team sa post. Sa matatag na boses, sinabi niya, hindi tayo nakikipagharap sa isang ordinaryong aksidente. Ito ay malinaw na kaso ng pagpatay sa pinakamalupit na paraan. 2 buhay ang nawala at sinubukan ng salarin na itago ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagtapon ng mga katawan sa ilog. Ang ating tungkulin ay bigyan ng pangalan ang mga biktima at pagkatapos ay hanapin kung sino ang may gawa nito. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa silid. Alam ng lahat ng pulis na hindi magiging madali ang kanilang trabaho. Hindi pa kilala ang pagkakakilanlan ng mga biktima at ang mga katawan ay putol-putol na. Ngunit hindi nawala ang kanilang determinasyon. Sa labas ng post, ilang ina sa barangay ang nakaupo habang umiiyak. Iniisip nila kung paano kung ang biktima ay kanilang anak o isang malayong kamag-anak na hindi na umuwi. Ang awa at takot ay naghalo sa kanilang mga puso. Si Mang Lando na nakaupo malapit sa kanila ay napabuntong hininga na lamang. Alam ng puno ng misteryo ang buhay, ngunit naniniwala rin siyang bawat krimen ay may katapat na parusa. Ang ilog ay nagpakita na ng mga piraso ng katawan at ang mga tao ang dapat maghanap ng natitirang katotohanan. Nang gabing iyon, ang mga ilaw sa post ay nanatiling maliwanag. Ang mga investigador ay nagtatrabaho, pinagtutugma ang bawat piraso, sinusubukang buuin muli ang katawan ng mga biktima. Seryoso ang kanilang mga mukha. Paminsan-minsan, maririnig ang tunog ng lapis na sumusulat sa kwaderno. Sa di kalayuan, ang agos ng Ilog Agusan ay patuloy na dumadaloy, na tila bumubulong, ikinukwento ang trahedyang kasisiklab pa lamang. Ang 3 araw matapos matagpuan ang mga itim na sako, lalong naging mabigat ang kapaligiran sa barangay. Ang mga tao ay hindi na nangangahas na bumaba sa ilog ng mag-isa. Ang mga bata na karaniwang naliligo sa pampang tuwing hapon ay naglalaro na lamang sa maalikabok na kalsada. Ang Ilog Agusan na dati ilugar ng simpleng kasiyahan ay tila nagtatago ngayon ng isang lagim na nagpapalayo sa lahat. Sa command post, inihayag ang pansamantalang resulta ng pagsusuri ng forensic team. Kinumpirma ng mga doktor na ang mga piraso ng katawan na natagpuan ay tunay na pag-aari ng 2 tao, isang lalaki at isang babae. Pareho silang pinutol ng napakalinis, na para bang ang salarin ay maisapat na oras at lakas ng loob upang gawin iyon. Ang balitang iyon ay nagpatayo sa balahibo ng mga residente. Ang mga tao ay nagbubulungan, sinasabing ang salarin ay hindi isang ordinaryong tao. Mayroong nagsasabing baka isang hired killer. Mayroon ding nagbubulungan tungkol sa itim na mahika. Ang barangay na karaniwang namumuhay sa pagiging simple ay napuno ngayon ng tsismis at pangamba. Madalas lapitan si Mang Lando ng mga kapitbahay na gustong malaman ang higit pa. Ngunit umiiling lamang siya at maikli ang sagot. Wala rin akong alam. Isang sako lang ang nakita ko. Ang iba ay nasa kamay na ng mga pulis. Simple ang kanyang mga salita, ngunit ipinapakita ng kanyang mga mata na hindi rin siya mapakali. Gabi-gabi, hirap siyang matulog. Ang imahe ng totoo na paru-paro ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Naunawaan ni Colonel Reyes ang pangamba ng komunidad. Tinipon niya ang lahat ng opisyal ng barangay sa barangay hall. Sa matatag na boses, sinabi niya, ito ay kaso ng pagpatay. Nakikipagharap tayo sa isang salarin na sumusubok na burahin ang lahat ng bakas. Ngunit tandaan ninyo, walang perpektong krimen. Ang ating tungkulin ay ibalik ang pangalan sa mga biktima, at pagkatapos ay hanapin kung sino ang may gawa nito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting kapanatagan, kahit na ang mukha ng mga residente ay puno pa rin ang takot. Alam nilang posibleng nasa paligid pa rin ang salarin. Maaaring isa itong taong araw-araw nilang binabati sa daan. Sa kanilang maliit na bahay, nakaupo si Mang Lando kasama si Aling Nita. Sinubukan siyang palakasin ng kanyang asawa. Sabi niya, "Wag mo nang masyadong isipin, Tay.
hindi mo iyon kasalanan. Kung hindi mo natagpuan, baka hanggang ngayon ay palutang-lutang pa rin ang sako sa ilog. Walang sinumang makakaalam. Ngunit napabuntong hininga lamang si Mang Lando. Pakiramdam niya ay sadyang pinili siya ng ilog upang matuklasan ang sikretong iyon na para bang may isang responsibilidad na dapat niyang pasanin. Samantala, sa antas ng probinsya, ang kasong ito ay naging malaking usapin. Isang espesyal na team ang binuo upang mag-imbestiga. Pinangalanan nila ang kaso ng isang opisyal na pangalan. Ngunit para sa mga residente, tinawag lamang nila itong ipangyayari ng mga itim na sako. Sa mga sumunod na araw, mas masigasig na nagtrabaho ang mga pulis. Kinolekta ang datos ng mga nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar sa paligid, ngunit wala pa ring tumutugma. Ang mga piraso ng katawan na walang pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Lihim na pumupunta si Mang Lando sa pampang ng ilog tuwing dapit hapon. Nakatayo siya, pinagmamasdan ang agos ng tubig. Puno ng dasal ang kanyang puso. Hindi niya kilala ang mga biktima, ngunit pakiramdam niya ay konektado siya sa kanila. Mayroong malalim na awa siyang nararamdaman. Nagdarasal siya na sana'y tanggapin ang kanilang mga kaluluwa sa piling ng Diyos at agad na malutas ang katotohanan. Isang gabi, habang malakas ang ihip ng hangin mula sa hilaga, nakaupo siyang mag-isa sa kanilang balkonahe. Ang tunog ng mga kawayan na nagkikiskisan ay nagpadama ng lalong katahimikan sa gabi. Naalala niya ang kanyang kabataan, kung kailan ang ilog ay lugar lamang ng pangingisda, lugar kung saan siya natutong lumangoy, lugar kung saan siya kumakanta habang sumasagwan. Ngayon, ang parehong ilog ay nagdala ng pinakamadilim na kwentong nakita niya. Sa kanyang isipan, napabulong siya, talagang mas malupit ang tao kaysa sa kalikasan. Ang baha ay maaaring sumira ng mga bahay, ang malakas na agos ay maaaring lumunod ng mga bangka. Ngunit ang puot ng tao, ang galit na itinatago sa dibdib, ay maaaring kumitil ng dalawang buhay at mag-iwan ng sugat sa maraming tao. Nang gabing iyon, nakatulog lamang siya matapos marinig ang tawag sa pagdarasal ng umaga mula sa maliit na kapilya sa dulo ng barangay. Ang dasal at ang tawag sa pagsamba ay nagbigay ng kapanatagan, kahit na sandali lamang. Samantala, lumalalim na ang imbestigasyon. Nagsimulang maghinala si Colonel Reyes na ang salarin ay hindi taga-Malayo. Bawat maliit na ebidensya, bawat sismis na naririnig sa barangay ay itinatala. Alam nilang hindi maaaring magtago ang katotohanan magpakailanman. Ang mga araw ng paghahanap at pagsusuri ay nagpatuloy ng walang tigil, ngunit ang resulta ay nanatiling mailap. Ang mga katawan ng dalawang biktima ay malinaw na, ngunit kung sino sila ay nananatiling isang malaking tandang pananong. Ang nag-iisang pahiwatig na may kaunting halaga ay ang larawan ng tatoo na paru-paro na may kulay berde at pula sa isang piraso ng balat ng babae. Tinitigan ni Colonel Reyes ang larawan ng tatoo ng seryoso. Ang larawan ng paru-paro ay napakalinaw, na para bang ginawa lamang ito ilang taon na ang nakalipas. Ang mga kulay nito ay matingkad pa, ang mga linya ay malinis, na nagpapakita na ang may-ari nito ay minsang umupo sa upuan ng isang bihasang tattoo artist. Sa mabigat na boses, sinabi niya sa kanyang team, ang tatoo na ito ang maaaring maging susi. Hindi maraming babae sa mga probinsya ang nagpapalagay ng tatoo sa kanilang katawan. Kailangan nating alamin kung sino ang may-ari nito. Ang larawan ng tatoo ay pinarami. Dinala ito ng mga pulis sa iba't ibang lugar sa paligid, ipinakita sa mga residente, mga may-ari ng tindahan, maging sa mga barbero at nagtitinda sa palengke. Baka may makakilala, ngunit ang sagot na natatanggap nila ay palaging pareho. Umiiling sila, nagkikibit balikat, o sinasabing hindi pa nila nakita. Lumipas ang mga araw, at lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa post. Nagsimulang mainip ang mga investigador. Kung walang pagkakakilanlan ang mga biktima, mahirap sumulong. Para bang ang dalawang taong iyon ay mga multo, na buhay ng walang bakas at namatay ng walang pangalan. Sa barangay, lalong lumala ang mga tsismis. May nagsasabing ang mga biktima ay marahil taga-ibang lugar na sadyang itinapon sa ilog agusan. Mayroon ding naghihinala na ang mga biktima ay isang magkasintahang may ipinagbabawal na relasyon, pinatay dahil sa kahihiyan. Ang mga bulong-bulungan na iyon ay lalong nagpabahala sa mga residente. Naririnig ni Mang Lando ang mga tsismis na iyon tuwing pumupunta siya sa tindahan upang bumili ng asukal o bigas.
Tumatahimik lamang siya, hindi nakikisali sa kwentuhan. Sa kanyang puso, alam niyang mayroong katotohanan, ngunit hindi niya tungkulin ang manghula. Ang kanyang tungkulin ay magdasal lamang na sana'y magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ng dalawang biktima at agad na malutas ang kaso. Gabi-gabi, kapag nakaupo siya sa kanilang beranda, ang kanyang isipan ay madalas bumabalik sa totoo na paru-paro. Ang maliit na simbolo na iyon ay nagpapaisip sa kanya kung sino kaya ang babaeng may-ari nito. Siya ba ay isang batang asawa, isang masipag na manggagawa, o marahil isang ina na may maliit na anak? Ang mga tanong na iyon ay nagpapabigat sa kanyang puso. Naramdaman din ni Colonel Reyes ang parehong bigat. Alam niyang bawat minutong lumilipas ay nangangahulugang mas maliit ang pagkakataong mahuli ang salarin. Ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa isang pulong ng team, sinabi niya, kahit na totoo lang ito ang mayroon tayo, hindi tayo dapat tumigil. Baka isang araw, may pamilyang darating na naghahanap o may taong makakaramdam ng pagkawala. Kailangan nating maging handa sa bawat ulat. Ang mga salitang iyon ay nagbigay muli ng sigla sa mga investigador, kahit na malinaw ang pagod sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, ang barangay San Isidro ay lalong nalubog sa takot. Bawal nang maglaro ang mga bata hanggang hapon, at ang mga babae ay ayaw nang pumunta sa ilog ng mag-isa. Maging ang tunog ng agos ng ilog-agusan na dati nakakapagpakalma ay naririnig na ngayon na parang isang misteryosong bulong na nagtatago ng sikreto. Minsan, nagigising si Mang Lando sa kalaliman ng gabi. Naririnig niya ang agos ng ilog sa kanyang panaginip na tila tumatawag. Lumalabas siya sa bakuran, tinitigan ang tubig na kumikinang sa ilalim ng buwan. Sa kanyang puso, bumulong siya, sino ka man, babaeng may tatoo na paru-paro, sana ay makilala ka na. Walang taong nararapat na mamatay ng walang pangalan. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring sagot na natagpuan. Ang totoo na paru-paro ay nanatiling isang piping saksi, naghihintay ng tamang panahon upang magsalita. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mayahon ang mga itim na sako mula sa ilog-agusan. Kahit na todo kayod na ang mga pulis, ang pagkakakilanlan ng mga biktima ay nananatiling isang misteryo. Ang barangay San Isidro ay nagsisimula ng mapagod sa nakakatakot na kapaligiran na hindi nawawala. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang totoo na paru-paro, ngunit walang sinumang makapagturo kung sino ang may-ari nito. Tila lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala, ngunit ang tadhana ay may sariling paraan upang buksan ang tabing. Isang umaga sa simula ng linggo, habang sariwa pa ang hangin at ang hamog ay nakakapit pa sa mga dahon ng teka, isang matandang babae ang dumating sa himpilan ng pulisya sa probinsya. Kasama niya ang isang batang babae na maputla ang mukha. Pareho silang mukhang pagod. Ang kanilang mga mata ay namumugto na parang ilang araw nang umiiyak. Ang pangalan ng matandang babae ay Nanay Elena. Sa nanginginig na boses, sinabi niya sa pulis, gusto ko pong mag-report. Matagal nang hindi umuuwi ang anak ko. Ang pangalan niya ay Jose Joy Santos, 35 taong gulang, isang construction worker. Karaniwan, kapag umaalis siya para magtrabaho, pinakamatagal na ang 3 araw ay umuuwi na siya o tumatawag man lang. Pero mahigit 10 araw na siyang hindi matawagan. Natatakot po ako na baka may nangyari sa kanya. Ang pulis na nakarinig sa ulat ay agad na naalala ang kaso ng mga itim na sako. Ang oras ng pagkawala ni Joy ay tumutugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ng lalaking biktima. Agad na ipinarating ang ulat kay Colonel Reyes. Sa silid ng investigasyon, ipinakita ni Nanay Elena ang larawan ng kanyang anak. Isang simpleng lalaki na may kayumangging balat at may magiliw na ngiti na tipikal sa isang manggagawa. Matagal na tinitigan ni Colonel Reyes ang larawan bago dahan-dahang nagsalita, "Ginang, may natagpuan kaming katawan na walang pagkakakilanlan sa ilog. Hindi namin masisiguro pero posibleng ito ang inyong anak. Para dito, hihingin namin ang inyong pahintulot na kumuha ng sample ng inyong dugo para itugma sa resulta ng test." Nang marinig ang paliwanag na iyon, tinakpan ng batang babae na nakaupo sa tabi ni Nanay Elena ang kanyang bibig. Dumaloy ang kanyang mga luha. Siya ang kapatid ni Joy, ang kaisa-isang kapatid nito. Maging si Nanay Elena ay nanghina, nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa huli tumango siya. Sa mahinang boses, sinabi niya, kung iyan ang makakatulong para matagpuan ang anak ko, gawin ninyo.
Ang mga sumunod na araw ay naging isang napakasakit na paghihintay para sa maliit na pamilyang iyon. Nakatira sila sa isang simpleng bahay sa gilid ng palayan, gabi-gabing nagsisindi ng gasera habang nagdarasal. Madalas na nakaupo si Nanay Elena sa kanilang balkonahe, blanko ang tingin sa kalsada ng barangay. Sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang uwi ang kanyang anak na may dalang balita, hindi lamang isang pangalan na natitira. 2 araw pagkatapos, lumabas ang resulta ng test. Kinumpirma ng forensic team na ang mga piraso ng katawan ng lalaki mula sa ilog Agusan ay tunay na pag-aari ni Jose Joy Santos, ang anak ni Nanay Elena. Ang balita ay personal na inihatid ni Colonel Reyes. Pumunta siya sa bahay ng pamilya kasama ang 2 pulis. Sa mahinahon at magalang na boses, sinabi niya, "Ginang, ikinalulungkot ko. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang inyong anak na si Jose Joy Santos ay isa sa mga biktima sa kasong ito." Nag-iyakan sa maliit na bahay na iyon. Humagulgol si Nanay Elena, niyakap ang larawan ng kanyang anak habang umiiyak ng husto. Ang kapatid na babae ni Joy ay umiiyak lamang sa isang sulok. Nagsidatingan ang mga kapitbahay, sinusubukang magpakalma, ngunit pati sila ay napaiyak. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa barangay. Nakaramdam ng pagkawala ang mga tao dahil kilala si Joy bilang isang masipag na tao, hindi gaanong nagsasalita at laging handang tumulong kung may kapitbahay na nagtatayo ng bahay o nag-aayos ng bubong. Walang sinuman ang makapaniwala na ganito kalupit ang kanyang sinapit. Narinig ni Mang Lando ang balita mula sa isang kapitbahay at parang tinusok ang kanyang puso. Tumingin siya sa direksyon ng ilog. Naalala niya kung paano niya hindi sinasadyang inahon ang mga piraso ng katawan na iyon. Bumulong siya, "Patawarin mo ako, iho. Ako ang unang nakakita sa iyong bangkay, pero wala akong nagawa kundi mag-report. Sana'y mapayapa ka na sa piling ng Diyos." Samantala, sa post ng investigasyon, ang pagkakakilanlan ni Joy ay naging unang liwanag. Kahit papaano, alam na nila na ang isang biktima ay isang binatang taga-baryo, isang simpleng construction worker. Umaasa silang sa pamamagitan ng pagsusuri sa buhay ni Joy, matutuklasan nila kung sino ang babaeng may tatoo na paru-paro, at kasabay nito, kung sino ang salarin. Ang kumpirmasyon na si Jose Joy Santos ang lalaking biktima ay nagpalubog sa barangay San Isidro sa kalungkutan. Sa simpleng bahay ni Nanay Elena, nagsidatingan ang mga tao, nagdadala ng bigas, asukal at pagkain bilang pakikiramay. Kahit na hindi buo ang bangkay ni Joy, kahit papaano ay may kasiguraduhan na ang kanyang pamilya. Dumalo rin si Mang Lando, nakaupo sa isang sulok ng bahay na nakayuko. Pakiramdam niya ay siya ang saksing pinili ng tadhana upang buksan ang tabing na ito. Paminsan-minsan, tinatapik niya ang balikat ni Nanay Elena na patuloy na umiiyak habang yakap ang larawan ng kanyang anak. Bumulong siya, "Nay, mabait na bata si Joy. Madalas ko siyang nakikitang nakangiti kapag dumadaan sa ilog. Sana'y bigyan siya ng Diyos ng pinakamagandang lugar." Sa kabilang banda, mayroon ng unang hakbang ang mga pulis. Matapos kumpirmahin ng AAC ang pagkakakilanlan ni Joy, agad na inutusan ni Colonel Reyes ang kanyang team na suriin ang buhay ng biktima. Pinuntahan nila ang pinagtatrabahuhan ni Joy sa isang construction project, kinausap ang kanyang mga kasamahan at sinuri ang kasaysayan ng kanyang cellphone. Mula sa kwento ng mga foreman, kilala si Joy bilang isang masipag na manggagawa, hindi kailanman gumawa ng gulo. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang asawa at nakatira kasama ang kanyang ina at kapatid. Walang kaaway, walang malaking utang. Nagtataka ang lahat kung sino ang may gawa nito sa kanya. Ngunit nang suriin ang cellphone ni Joy, isang nakakagulat na bagay ang natuklasan ng mga investigador. Sa loob nito ay maraming text message at tawag mula sa isang babaeng nagngangalang Marisa na nakasave sa pangalang "Iparu-paro ko." Ang mga mensahe ay puno ng mga salitang pagmamahal, mga pangako ng pagkikita, at mga paglalabas ng damdamin. Agad na naalala ni Colonel Reyes ang totoo na paru-paro na natagpuan sa katawan ng babaeng biktima. Matagal niyang tinitigan ang screen ng cellphone bago bumulong, hindi ito nagkataon lamang. Ang babaeng tinatawag na paru-paro sa cellphone ni Joy ay malamang ang pangalawang biktima. Agad na sinuri ng team ang numero ng telepono.
Lumabas na ang numero ay nakarehistro sa pangalan ni Marisa Cruz, 32 taong gulang, na nakatira hindi kalayuan sa bahay ni Joey sa parehong barangay. Siya ay isang babaeng may asawa at isang maliit na anak. Ang kanyang asawa naman ay nagtatrabaho bilang isang long-haul truck driver. Ang balitang iyon ay nagdulot ng bagong alon ng tsismis sa barangay. Nagsimulang iugnay ng mga tao na sina Joey at Marisa ay may ipinagbabawal na relasyon. Ang ilan ay pinag-uusapan ito na maihalong awa. Ang ilan naman ay umiiling na may pagkadismaya. Para sa kanila, ang pangangalo niya ay isang malaking kahihiyan, lalo na sa isang maliit na barangay kung saan magkakakilala ang lahat. Ngunit para sa mga investigador, ang natuklasang ito ay lalong naglilinaw sa direksyon ng kaso. Naniniwala silang ang babaeng biktima ay si Marisa. Kahit na ang tiyak na kumpirmasyon ay naghihintay pa sa resulta ng test. Kung totoo, ang dalawang biktima ay isang magkasintahang may ipinagbabawal na relasyon na maaaring nalaman ng iba. Narinig ni Mang Lando ang tsismis na iyon habang bumibili ng bigas sa tindahan. Napabuntong hininga na lamang siya. Nag-aalangan ang kanyang puso. Alam niyang mabait na bata si Joey, ngunit hindi niya maaaring ipikit ang kanyang mga mata kung totoong may ipinagbabawal na relasyon. Sa kanyang puso, sinabi niya, marupok talaga ang tao. Minsan, ang pag-ibig ay maaaring magbulag-bulagan at magdala sa mapanganib na landas. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanilang beranda, tinitigan ang buwan na nakabitin sa itaas ng ilog. Bumulong siya na parang kinakausap ang kaluluwa ni na Joey at Marisa. Maaaring nagmamahalan kayo, ngunit ang pag-ibig na nasa maling direksyon ay maaaring magtapos sa trahedya. Sana'y patawarin kayo ng Diyos at bigyan ng kapayapaan. Samantala, lalong naniniwala si Colonel Reyes na ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng pagpatay, kundi isang trahedya rin ang pamilya. Kung si Marisa nga ang pangalawang biktima, ang kanyang asawa ang tiyak na dapat suriin ng mas malalim. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos. Alam niyang para mag-akusa, kailangang matibay ang ebidensya, hindi lamang hinala. Sa post, sinabi niya sa kanyang team, may pangalan na tayo para sa lalaking biktima. Hindi magtatagal, marahil ay makukumpirma na rin natin ang babaeng biktima. Pagkatapos noon, ang bilog ng hinala ay liliit na. Maging matyaga, dahil bawat maliit na hakbang ay daan patungo sa katotohanan. Ang balita na ang babaeng nagngangalang Marisa Cruz ay malamang na ang pangalawang biktima ay lalong nagpagimbal sa barangay San Isidro. Ang mga residente na dati puno lamang ng takot, ngayon ay napuno rin ng awa. Kilala ng lahat si Marisa. Siya ay isang batang babae na malumanay, magaling mag-alaga ng anak, at madalas na nakikitang tumutulong sa mga kapitbahay. Ngunit ang tsismis tungkol sa kanyang relasyon kay Joey ay mabilis na kumalat na nagdulot ng pagbanggit sa kanyang pangalan sa mga tindahan, sa palayan, hanggang sa kapilya. Hindi nagpadala si Colonel Reyes sa mga tsismis. Pinili niyang hintayin ang resulta ng test na pinoproseso sa laboratorio. Ngunit ang ebidensya mula sa cellphone ni Joey ay napakalinaw na. Ang mga mensaheng pagmamahal, mga tawag sa hating gabi, at ang palayaw na iparu-paro na tumutugma sa totoo ay nagpakumbinsi sa mga investigador na si Marisa nga ang babaeng biktima. Sa maliit na bahay ng pamilya ni Marisa, isang madilim na kapaligiran ang bumalot. Ang kanyang asawa, si Cardo, isang truck driver na madalas bumiyahe ng malayo, ay wala sa bahay nang unang dumating ang mga pulis. Ang nandoon lamang ay ang matatandang magulang ni Marisa at ang kanyang maliit na anak na lalaki na 7 taong gulang pa lamang. Hindi naiintindihan ng bata kung ano ang nangyayari. Nagtanong lamang siya ng walang muwang sa kanyang lola, "Lola, bakit po hindi pa umuuwi si nanay?" Ang simpleng tanong na iyon ay tumusok sa puso ng sinumang nakarinig. Umiiyak lamang ang kanyang lola habang niyayakap ang kanyang apo. Narinig ni Mang Lando ang balita mula sa isang kapitbahay na umuwi galing palengke at naging malungkot ang kanyang mukha buong araw. Pakiramdam na ay bawat piraso ng katawan na iniahon mula sa ilog ay nagdadala ngayon ng isang kwento na lalong nagiging malinaw, ngunit lalong masakit. Kilala niya si Marisa bilang isang batang babae na madalas tumakbo sa kalsada ng barangay, nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ngayon, ang kanyang pangalan ay iniugnay sa isang nakakatakot na trahedya. Gabi, pagkatapos ng dasal, nakaupo si Mang Lando sa kanilang beranda. Naalala niya ang kanyang apo na kasing edad ng anak ni Marisa.
Nanginig ang kanyang puso. Alam niya kung gaano kalalim ang sugat na iiwan nito sa puso ng isang bata na nawalan ng ina sa ganito kalupit na paraan. Sa kanyang dasal, bumulong siya, Panginoon, protektahan mo po ang batang iyon. Huwag mo pong hayaang masira siya ng kasalanan ng mga nakatatanda. Samantala, sa post ng investigasyon, isang espesyal na pulong ang idinaos. Tumayo si Colonel Reyes sa harap ng isang whiteboard. Ipinakita ang larawan ni Joey at ni Marisa na kinuha mula sa kanilang mga D. Sa tabi nito ay ang larawan ng totoo na paru-paro. Sinabi niya sa matatag na boses, lumalapit na tayo. Ang relasyon ng dalawang biktima ay hindi na sikreto. Ngayon, kailangan nating hanapin kung sino ang nakakaalam sa relasyong ito at kung sino ang may motibo upang patayin sila. Nagtaas ng kamay ang isang batang investigador, Sir, kung may asawa si Marisa, malamang na alam o kahit papaano ay naghihinala ang kanyang asawa. Ang selos ay maaaring maging motibo. Dahan-dahang tumango si Reyes. Iyan din ang iniisip ko. Ngunit tandaan, huwag magpadalos-dalos. Kailangan natin ng ebidensya. Sa sumunod na araw, nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim ang team sa buhay ni Marisa. Mula sa mga kapitbahay, nakuha ang kwento na madalas nga silang nakikitang magkasama ni Joey, kahit na sinusubukan nilang itago ito. May nakakita raw kay Joey na naghatid kay Marisa pauwi mula sa palengke. Mayroon ding nakakita sa kanila na matagal na nakaupo sa pampang ng ilog tuwing dapit hapon. Ang mga kwentong iyon ay lalong naglilinaw sa puzzle. Ngunit ang tsismis sa barangay ay naging matatalim na bulungan. Mayroong naninisi kay Marisa, mayroong kumukondena sa kanyang ginawa, at mayroon ding umiiling na lamang na puno ng awa. Sa kanilang bahay, sinubukan ni Mang Lando na ipaliwanag sa kanyang apo na nagtanong, Lolo, bakit po pinag-uusapan ng mga tao si Tita Marisa? Sa pasensya, sumagot siya, Anak, minsan, nagkakamali ang mga matatanda, pero hindi iyon dahilan para magalit. Dapat tayong matuto ng aral, hindi humusga sa pamamagitan ng mga salita. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa kanyang apo at niyakap siya nito. Sa puso ni Mang Lando, alam niyang ang mga salitang iyon ay para rin sa kanyang sarili, upang hindi siya madaig ng galit o pagkadismaya. Sa post, dumating na sa wakas ang resulta ng test. Kinumpirma nito na ang mga piraso ng katawan ng babae ay tunay na pag-aari ni Marisa Cruz. Natahimik ang silid ng pulong. Alam ng lahat ng investigador na ngayon ay malinaw na ang direksyon ng hinala. Kilala na ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima. Sila ay isang magkasintahang may ipinagbabawal na relasyon na nagtapos sa trahedya. Tinitigan ni Colonel Reyes ang kanyang mga kasamahan. Seryoso ang kanyang mukha. Dahan-dahan ngunit matatag siyang nagsalita. Ngayon, alam na natin kung sino ang mga biktima. Ang susunod na hakbang ay hanapin kung sino ang pumatay. At sigurado ako, ang sagot ay nasa paligid lamang natin. Sa pagkakabunyag ng pagkakakilanlan ng dalawang biktima, lalong naging malinaw ang direksyon ng investigasyon. Si Jose, Joey Santos at Marisa Cruz ay hindi lamang magkapitbahay, kundi magkaugnay din sa isang hindi tamang relasyon. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa hinala na ang kanilang pangangalunya ang naging simula ng madugong trahedya. Sa barangay San Isidro, lalong lumakas ang mga tsismis. Ang pangalan ni Marisa ay binabanggit na may halong awa at pagkadismaya. Ang pangalan naman ni Joy ay pinanghihinayangan dahil kilala siyang mabait na lalaki. Ngunit ang pinakamaraming pinag-uusapan ay ang asawa ni Marisa, si Cardo. Si Cardo ay kilala bilang isang long-haul truck driver. Bihira siyang nasa bahay dahil sa kanyang trabaho na nangangailangan ng mahabang biyahe sa labas ng lungsod, naghahatid ng mga kargamento mula Mindanao hanggang Luzon. Sa panlabas, mukha siyang simpleng lalaki, isang masipag na manggagawa na ang buhay ay para lamang sa pamilya. Ngunit nagsimulang magtanong ang mga tao kung alam ba niya ang pangangalunya ng kanyang asawa at kung ang selos ba ang nag-udyok sa kanya upang patayin ang dalawang tao. Ayaw ni Colonel Reyes at ng kanyang team na makinig lamang sa mga tsismis. Agad nilang sinuri ang kinaroroonan ni Cardo mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nalaman na sa gabi kung kailan huling nakita sina Joy at Marisa, si Cardo ay nakatakdang bumiyahe sakay ng kanyang truck patungong Davao. Ngunit may tala na medyo naantala ang kanyang pag-alis. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng malaking tandang pananong.
Umuwi ba siya ng mas maaga at natagpuan ang kanyang asawa kasama si Joy, o sadyang pinlano niya ang lahat? Sa barangay, narinig ni Mang Lando ang mga bulong-bulungan na iyon na may kaba sa dibdib. Ilang beses na niyang nakita si Cardo sa pampang ng ilog, naninigarilyo habang hinihintay ang kanyang anak na umuwi galing sa paglalaro. Bihira magsalita ang lalaking iyon, kalmado ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, ang isipin na posibleng siya ang salarin ay nagpanginig kay Mang Lando. Bumulong siya sa kanyang sarili, kung totoo ngang ikaw ang may gawa, napakalaki ng galit na itinago mo sa iyong dibdib. Sa bahay ng pamilya ni Marisa, lalong nagtanong ang kanyang maliit na anak, nasaan po si tatay? Nasaan po si nanay? Umiiyak lamang ang kanyang lola at hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Ang puso ng sinumang nakarinig sa tanong na iyon ay parang pinipiga. Hindi pa alam ng bata na ang kanyang ama ay posibleng pinaghihinalaan at ang kanyang ina ay wala na sa napakalupit na paraan. Nagpa siya si Colonel Reyes na obserbahan ang mga galaw ni Cardo. Inutusan niya ang isang team na hintayin ang pagbabalik ng truck driver. Walang silbi kung huhulihin siya sa labas ng lungsod dahil kailangang kolektahin ang ebidensya sa lugar ng krimen. Ang bahay ni Cardo ay lihim na binantayan, naghahanap ng posibleng bakas ng dugo o anumang kahina-hinalang bagay na naiwan. Ang gabing iyon, tensyonado ang kapaligiran sa post. Ang larawan ni Joy, ni Marisa, at ni Cardo ay nakadikit sa isang board. Isang pulang linya ang nag-uugnay sa kanila. Sa ilalim nito ay nakasulat ang malaking salita, posibleng motibo, selos at pagtataksil. Tinitigan ni Reyes ang lahat ng investigador, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Nakikita na nating lumiliwanag ang kasong ito. Ngunit tandaan, huwag magpadalos-dalos. Kailangan natin ng ebidensya na hindi matututulan. Kung wala iyon, hindi maipapatupad ang hustisya. Sa barangay, lalong naging maingat ang mga residente sa pagsasalita. Mayroong nagsimulang lumayo sa pamilya ni Cardo, takot na madamay sa tsismis. Mayroon ding lihim na nakikiramay sa maliit na bata, nagdadala ng pagkain o niyayang maglaro upang hindi ito gaanong malungkot. Minsan, napapaisip si Mang Lando. Alam niyang marupok ang buhay ng tao. Isang maling desisyon, isang maling hakbang, ay maaaring sumira sa lahat. Sa kanyang puso, nagdasal siya, sana ilumabas na ang katotohanan. Dahil habang pinababayaan ang dilim na ito, lalong lumalalim ang sugat na nararamdaman ng aming maliit na barangay. Ang mga sumunod na araw ay parang napakahaba para sa mga residente ng barangay San Isidro. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima, ang lahat ng atensyon ay nakatuon na ngayon kay Cardo, ang asawa ni Marisa. Ang lalaking karaniwang kilala bilang palakaibigan at mahilig makipagbiruan sa mga bata ng barangay ay naging isang nakakatakot na anino sa paningin ng marami. Nagsimulang alalahanin ng mga tao ang maliliit na bagay na dati itinuturing nilang normal. Isang kapitbahay ang nagsabing minsan niyang nakita si Cardo na umuwi ng hating gabi na may madilim na mukha. Mayroon ding nagkwento na minsan niyang narinig ang tunog ng pag-aaway mula sa bahay ni Cardo, kahit hindi niya alam kung ano ang pinagtatalunan. Lahat ng kwentong iyon ay iniugnay na ngayon sa trahedyang sinapit nina Joy at Marisa. Nagpa siya si Colonel Reyes na mag-imbestiga ng mas malalim. Alam niyang maaaring maging mapanlin lang ang mga tsismis, ngunit alam din niyang bawat maliit na bulong ay maaaring maging pahiwatig. Nagsimulang pumunta ang mga pulis sa mga bahay-bahay, nagtatanong sa mga kapitbahay, sinusubukang alamin kung si Cardo nga ba ay kahina-hinala. Samantala, si Cardo ay nasa labas pa rin ng lungsod, nagmamaneho ng kanyang truck. Kinumpirma ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya na totoong umalis siya para magtrabaho sa parehong araw kung kailan tinatayang namatay ang dalawang biktima. Ngunit ang medyo naantalang schedule ng kanyang pag-alis ay nagdulot ng malaking tandang pananong. Umuwi ba siya ng mas maaga at umalis pagkatapos mangyari ang lahat? Sa post, ang larawan ni Cardo ngayon ang nasa gitna ng investigation board. Isang pulang linya mula sa larawan ni Joy at Marisa ay nagtatagpo sa kanya. Sa ilalim ng kanyang larawan ay nakasulat ang malaking salita, pangunahing suspect. Narinig ni Mang Lando ang balitang ito mula sa isang kapitbahay na umuwi galing palengke. Nanginig ang kanyang puso. Hindi sila gaanong malapit ni Cardo, ngunit madalas niyang nakikita ang lalaking iyon na naghahatid ng kanyang anak sa eskwela sakay ng lumang motorsiklo. Para sa kanya, si Cardo ay isang masipag na ama.
Ngunit kung totoo ngang siya ang salarin, gaano karupok ang puso ng tao kapag nalaso ng selos at pagtataksil. Sa bahay ng pamilya ni Marisa, lalong naging madilim ang kapaligiran. Patuloy na nagtatanong ang kanyang maliit na anak kung kailan uwi ang kanyang ina. Umiiyak lamang ang kanyang lola habang mahigpit na niyayakap ang apo. Hindi niya masabi na ang kanyang ina ay wala na at ang kanyang ama ay pinaghihinalaan. Paano tatanggapin ng puso ng isang maliit na bata ang ganito kabigat na katotohanan? Nagpasya si Colonel Reyes na hintayin ang pagbabalik ni Cardo bago gumawa ng susunod na hakbang. Alam niyang hindi sapat ang hinala lamang. Kailangan nila ng tunay na ebidensya, isang bagay na mag-ugnay kay Cardo sa lugar ng krimen. Sa pulong ng gabing iyon, sinabi ni Reyes sa mahinahon, ngunit may otoridad na boses, hindi tayo maaaring mag-akusa ng walang basehan. Ang selos ay isang malakas na motibo, ngunit ang batas ay hindi maaaring tumayo sa mga hinala lamang. Kailangan natin ng ebidensya ng dugo, bakas, o isang pag-amin na hindi matututulan. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, kailangan nating maging matyaga. Ang mga residente ng barangay ay nabubuhay na ngayon sa anino ng takot. Pakiramdam nila ay nakatira sila malapit sa isang malaking sikreto na hindi pa nabubunyag. Mayroong mas matagal na nagdarasal sa kapilya. Mayroong nagsisindi ng mas maliwanag na ilaw sa kanilang mga bahay tuwing gabi. Umaasa ang lahat na agad na matagpuan ang katotohanan upang bumalik ang kapayapaan sa kanilang barangay. Nakaupo si Mang Lando sa kanilang beranda isang gabi, tinitigan ang agos ng ilog-agusan na mukhang madilim sa ilalim ng buwan. Sa kanyang puso, bumulong siya, "O matandang ilog, ipinakita mo na ang iyong sikreto. Ngayon, hayaan mong hanapin ng mga tao ang natitira. Sana'y agad na malutas kung sino ang salarin upang magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ni na Joey at Marisa." Ilang araw pagkatapos, dumating na sa wakas ang balitang hinihintay. Ang malaking truck na minamaneho ni Cardo ay nakitang papasok sa highway patungong Butuan. Matapos ang mahabang biyahe mula sa Davao, agad na naghanda ng plano ang mga pulis na naghihintay. Isang pinagsamang team ng mga pulis trapiko at mga investigador ang nag-abang sa gilid ng kalsada. Nang papalapit na ang truck, pinahinto nila ito sa dahilan ng isang regular na inspeksyon. Nagulat si Cardo, ngunit hindi siya tumanggi. Sa pagod na mukha, bumaba siya. Ibinigay ang kanyang mga papeles, at pagkatapos ay inanyayahang sumama sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang tanong. Sa silid ng investigasyon, tahimik ang kapaligiran. Si Colonel Reyes mismo ang naghatid ng malungkot na balita. Sa seryoso ngunit kalmadong tono, sinabi niya, "Ginoong Cardo, kailangan naming ipaalam sa inyo na ang inyong asawang si Marisa Cruz ay natagpuang patay na. Ganoon din ang inyong kapitbahay na si Joey Santos." Namutla ang mukha ni Cardo. Matagal siyang natahimik bago sa wakas ay umungol sa paos na boses. Sino ang gumawa nito? Sino ang may gawa? Namula ang kanyang mga mata, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang reaksyon na iyon ay tila natural, tulad ng isang asawang nagulat sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit para sa isang bihasang investigador, bawat galaw ng katawan at tono ng boses ay may kahulugan. Itinala nila lahat, mula sa ekspresyon ng mukha hanggang sa paraan ng pagsagot ni Cardo. Lahat ay inoobserbahan ng maigi. Sa paunang pagsisiyasat, inamin ni Cardo na naghihinala siya sa pagiging malapit ng kanyang asawa at ni Joey. Inamin niyang ilang beses na silang nag-away ni Marisa dahil sa mga bulong ng mga kapitbahay. Ngunit iginiit niyang wala siya sa bahay ng gabing iyon. Sinabi niyang umalis sina Marisa at Joey matapos ang isang matinding pag-aaway habang siya naman ay pumasok sa trabaho. Ang kwentong iyon ay tila maayos na parang matagal nang inihanda. Ang ilang investigador na nakarinig ay nagkatinginan. May bahaging makatuwiran, ngunit mayroon ding kakaiba. Paano nangyari na ang isang asawang basta na lang iniwan ng kanyang asawa ay hindi man lang nag-abalang hanapin ito sa loob ng ilang linggo? Narinig ni Mang Lando ang balita na si Cardo ay sinisiyasat na mula sa isang kapitbahay na nagtatrabaho sa munisipyo. Hindi mapakali ang kanyang puso. Kilala niya si Cardo bilang isang amang mapagmahal sa kanyang anak. Ngunit kung totoo ang kwento tungkol sa pag-aaway, naiintindihan niya kung paano maaaring madaig ng galit ang puso ng isang tao. Bumulong siya sa sarili, napakapanganib ng selos.
Maaari nitong bulagin ang puso at isipan. Sa post, isang espesyal na pulong ang idinaos ng gabing iyon. Idiniin ni Colonel Reyes na ang kwento ni Cardo ay mukhang makatuwiran, ngunit hindi pa sapat. Sinabi niya sa mabigat na boses, huwag madaling malinlang sa anyo. Ang mga tao ay maaaring umarte, kahit bilang isang nagdadalamhating asawa. Kailangan natin ng tunay na ebidensya para matanggal ang maskara. Ang forensic team ay inatasang magsagawa ng pagsisiyasat sa bahay ni Cardo. Naniniwala sila kung doon niya nangyari ang pagpatay, tiyak na may bakas na naiwan. Kahit na malinis ang bahay, palaging may paraan ang siyensya upang basahin ang natitirang katotohanan. Samantala, ang barangay San Isidro ay lalong nalubog sa pangamba. Bawal nang lumabas ang mga bata sa gabi. Mas madalas nang magdasal ang mga ina sa kapilya. Lalong dumami ang mga tsismis. May naniniwalang hindi nagkasala si Cardo. Mayroon ding naniniwalang siya ang salarin. Tumatahimik lamang si Mang Lando tuwing pinag-uusapan ito sa mga tindahan. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat na humusga. Sa kanyang puso, alam niyang ang katotohanan lamang ang makakasagot sa lahat ng tanong. Tinitigan niya ang ilog agusan na dumadaloy ng walang tigil at bumulong, magpakita ka na, katotohanan, bago malunod ang barangay na ito sa paninirang puri. Nang hapong iyon, sa wakas ay pumasok na ang forensic team sa bahay ni Cardo. Mula sa labas, ang simpleng bahay ay mukhang malinis at maayos. Ang sahig ay nawalisan, ang mga pader ay bagong pintura, at amoy pa ang pabango sa silid. Para bang sinubukan ng may-ari na takpan ang lahat ng bakas ng buhay. Ngunit alam ng mga investigador, walang paglilinis na perpekto. Palaging may paraan ang siyensya upang matagpuan ang katotohanan, kahit na nakatago sa pinakamaliit na siwang. Nagsimula ang pagsisiyasat sa sala at nagpatuloy sa kwarto. Sa simula, walang kahina-hinala. Lahat ay mukhang maayos, na para bang inayos lang ang bahay para sa mga bisita. Ngunit nang patayin ang ilaw at ispray ang isang espesyal na likido na luminol sa mga pader, isang nakakatakot na tanawin ang lumitaw. Ang pader sa likod ng kama ay nagliwanag na may kulay asul-berde na kumikinang na parang isang mahiwagang ilaw. Ang mga linya at tuldok na kumikinang ay bumuo ng isang malinaw na pattern na para bang ikinukwento na sa lugar na iyon ay minsang dumanak ang maraming dugo. Isang forensic officer ang bumulong, dugo ng tao, at hindi ito kakaunti. Nagpatuloy ang pagsisiyasat sa sahig ng banyo. Sa ilalim ng normal na ilaw, ang mga tiles ay mukhang malinis at makintab. Ngunit nang ispray ang luminol, ang sahig ay nagliwanag ng husto. Maging ang drainage sa sulok ng banyo ay pinakamaliwanag na kumikinang, na para bang sumisigaw na nagtatago ng isang sikreto. Agad na binaklas ng team ang tubo ng drainage. Mula sa loob nito, natagpuan nila ang mga tira-tirang tissue ng taba na may maputlang kulay. Ang natuklasang iyon ay naging isang hindi matututulang ebidensya na sa bahay na ito, ang katawan ng tao ay minsan ng nagmalupitan. Si Colonel Reyes na naroroon ay dahan-dahang tumango. Tense ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata na nakatingin sa direksyon ng banyo. Sa mabigat na boses, sinabi niya, ito na ang sagot. Ang bahay na ito ang lugar kung saan nangyari ang massacre. Ang balita tungkol sa natuklasang ito ay agad na umabot sa barangay San Isidro. Nagulat ang mga residente. Hindi nila inakala na ang bahay na araw-araw nilang dinadaanan, ang lugar kung saan nakatira ang isang maliit na bata, ay nagtatago pala ng isang madilim na trahedya. May nanginginig, may nagtatakip ng bibig na hindi makapaniwala. Narinig ni Mang Lando ang balita mula sa isang binata na sumama sa pagmamasid sa pagsisiyasat. Ang gabing iyon, nakaupo siyang tulala sa kanilang beranda. Ang ilog agusan ay dumadaloy na may ugong na parang naghahatid din ng masamang balita. Sa kanyang puso, sinabi niya, totoo nga. Mas mabangis pa ang tao kaysa sa ilog na bumabaha. Sa post ng investigasyon, kinolekta ang mga ebidensya. Ang larawan ng luminol sa mga pader at sahig, ang sample ng dugo, ang mga tira-tirang tissue, lahat ay naging pangunahing armas. Sa ebidensyang ito, hindi na maaaring manatili ang kasinungalingan. Kinabukasan, muling tinawag si Cardo para sa karagdagang pagsisiyasat. Sa pagkakataong ito, iba na ang kapaligiran sa silid ng interogasyon. Sa harap niya ay inilagay ang mga larawan mula sa forensic, ang kumikinang na pader, ang nagliliwanag na sahig ng banyo, at ang tubo na may tira-tirang tissue.
Tinitigan siya ng matalim ni Colonel Reyes. Sa patag na boses, sinabi niya, Ginoong Cardo, ang bahay ay hindi nagsisinungaling. Ito ang aming natagpuan. Kung totoong umalis ang inyong asawa kasama si Joy, paano nangyari na ang inyong bahay ay nagtatago ng dugo at tisyo ng tao? Namutla ang mukha ni Cardo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad makasagot. Sa barangay, ang mga residente na nakarinig na may matibay na ebidensya na, ay nagsimulang yumuko. Wala nang duda na ang trahedya ay nangyari sa bahay ni Cardo. Ngunit para sa kanila, mahirap tanggapin ang katotohanan na ang taong kilala nilang mapagmahal na ama ay maaaring maging isang salarin ng massacre. Si Mang Lando na nakaupo sa pampang ng ilog ng gabing iyon ay napabuntong hininga. Sa kanyang puso, bumulong siya, sa wakas, nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. Ngunit kasabay ng katotohanan, lalong lumalalim ang sugat dahil isang kasalanan ang kumitil ng dalawang buhay, sumira sa isang pamilya, at nag-iwan sa isang maliit na bata sa kalungkutan. Ang silid ng interogasyon ng gabing iyon ay puno ng tensyon. Ang mga larawan mula sa forensic ay nakalatag sa mesa, ipinapakita ang pader ng kwarto na kumikinang na asul, ang sahig ng banyo na nagliliwanag, at ang tubo na may tira-tirang tisyo ng tao. Lahat ay mga piping saksi na hindi matututulan. Si Cardo ay nakaupo sa isang bakal na upuan, maputla ang mukha, pinagpapawisan ang kanyang sentido, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa harap ng dibdib, ngunit hindi niya magawang tingnan ang mga larawan. Sinabi ni Colonel Reyes sa matatag ngunit malamig na boses, Ginoong Cardo, alam na namin kung ano ang nangyari. Maaari kang magpatuloy na magsinungaling, ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ilang minuto ang lumipas na tahimik, tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Huminga ng malalim si Cardo at tinakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nang ibaba niya ito, blanko ang kanyang mga mata, na parang isang taong nawalan na ng lakas para lumaban. Sa mabigat na boses, sinabi niya, bahay ko iyan. Ako ang gumawa. Ang pag-aming iyon ay nagpatahimik sa silid. Isang batang investigador ang yumuko, nangingilabot na marinig ang mga salitang iyon mula mismo sa bibig ng salarin. Ngunit natiling kalmado si Colonel Reyes. Alam niyang ito ang pinakamahalagang sandali. Ikwento mo lahat mula sa simula, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Sa pautal-utal na boses, nagsimulang magkwento si Cardo. Inamin niyang ilang buwan na siyang nakakarinig ng chismis tungkol sa pagiging malapit ng kanyang asawa kay Joey. Sinubukan niyang baliwalain, subukang magtiwala, ngunit patuloy na kumakain sa kanyang puso ang hinala. Nang gabing iyon, umuwi si Cardo ng mas maaga kaysa karaniwan ng hindi nagsasabi kaninuman. Umaasa siyang masorpresa ang kanyang asawa, ngunit ang natagpuan niya ay isang tanawin na sumira sa kanya. Nakita niya si Joey kasama si Marisa sa kanilang kwarto. Ang galit ay nagbulag sa kanyang isipan. Kinuha niya ang martilyo na karaniwan niyang ginagamit sa pag-aayos ng truck at walang awang pinukpok si Joey. Sumigaw si Marisa, humihingi ng tawad. Ngunit sa mata ni Cardo noon, isa rin siyang taksil. Sa sumabog na galit, pinatay niya rin ang kanyang asawa. Matapos ang dalawang buhay na nawala, matagal na nakaupo si Cardo sa gitna ng kwartong puno ng dugo. Inamin niyang nais niyang sumuko. Ngunit nang marinig niya ang boses ng kanyang anak na natutulog sa kabilang kwarto, nang hina ang kanyang puso. Hindi niya kayang isipin na lalaki ang kanyang anak na walang ama. Kaya nagpasya siyang itago ang kanyang ginawa. Sa natitirang lakas, kinalagkad niya ang mga katawan ng dalawang biktima sa banyo. Mula gabi hanggang umaga, ginugol niya ang oras sa pagputol ng kanilang mga katawan sa maliliit na bahagi. Inilagay niya ang mga piraso sa mga itim na plastic bag, at nang sumunod na gabi, isa-isa niya itong itinapon sa ilog. Ang kwentong iyon ay nagpatahimik sa silid. Maging ang mga bihasang investigador ay napalunok ng marinig ang nakakatakot na detalye. Tinitigan siya ng matalim ni Reyes at sinabi, ang ginawa mo ay hindi lamang dahil sa selos, Ginoong Cardo. Ito ay isang desisyon. Pinili mo ang pinakamasamang landas at ngayon, dapat kang maging handa na tanggapin ang kahihinatnan. Sa barangay San Isidro, agad na kumalat ang balita ng pag-amin ni Cardo. Natahimik ang mga residente. Ang ilan ay tumangging maniwala, ang ilan ay yumuko na lamang. Napakanipis pala ng linya sa pagitan ng isang mapagmahal na asawa at isang malupit na mamamatay tao.
Narinig ni Mang Lando ang balita mula sa isang opisyal ng barangay. Nang gabing iyon, matagal siyang nakaupo sa pampang ng ilog Agusan, tinitigan ang madilim na agos ng tubig. Bumulong siya, totoo nga, ikaw ang gumawa, Cardo. Hinayaan mong sunugin ng apoy ng selos ang buong buhay mo. At ngayon, ang anak mo ang magpapasa ng bigat nito. Sa bahay ng pamilya ni Marisa, hindi pa rin alam ng maliit na bata kung ano talaga ang nangyari. Hinahanap niya pa rin ang kanyang ina, nagtatanong kung kailan ito uuwi. Umiiyak ng tahimik ang kanyang lola, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang katotohanan na napakalupit para sa pandinig ng isang maliit na bata. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Joy ay nalubog din sa kalungkutan. Gabi-gabing umiiyak si Nanay Elena, yakap ang mga damit na naiwan ng kanyang anak. Para sa kanya, nagkamali man si Joy sa pakikipag-ugnayan sa may asawa, hindi pa rin siya karapat-dapat mamatay sa ganito kalupit na paraan. Siya pa rin ang kanyang anak, ang kanyang dugo at laman na nagtapos sa napakasakit na paraan. Ang trahedyang ito ay naging usap-usapan sa buong Agusan del Norte. Nagsimulang manilay-nilay ang mga tao kung gaano kapanganib ang galit na hindi nakokontrol. Kung paano maaaring sirain ang isang pangangalunya, hindi lamang ang isang pamilya, kundi pati na rin ang mga buhay at ang kinabukasan ng isang walang malay na bata. Ang paglilitis ay idinaos sa lungsod, sa isang gusaling simple ngunit puno ng otoridad. Nang araw na iyon, nagsidatingan ang mga residente mula sa iba't ibang barangay. Nais nilang masaksihan kung paano tutugunan ng batas ang trahedyang nag-iwan sa Ilog Agusan bilang isang piping saksi. Dinala si Cardo sa korte na nakaposas. Payat ang kanyang mukha, magulo ang kanyang buhok, at blanko ang kanyang mga mata. Hindi na siya mukhang ang palakaibigang truck driver na dati nilang kilala, kundi isang lalaking wasak, pasan ang isang malaking kasalanan na hindi na mabubura. Binasa ng taga-usig ang mga sakdal sa malakas na boses. Isa-isa niyang binanggit ang mga ebidensya, ang dugo sa pader ng kwarto, ang tissue sa tubo ng banyo, ang mga plastic bag na mailamang mga piraso ng katawan, at ang pag-amin mismo ni Cardo. Lahat ay bumuo ng isang malinaw na kwento na walang butas. Pagkatapos, binigyan ng hukom ng pagkakataon ang mga pamilya ng mga biktima. Tumayo si Nanay Elena na nanginginig ang katawan. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya, nagkamali po ang anak ko dahil nakipagrelasyon siya sa may asawa, pero hindi po siya karapat-dapat mamatay sa ganoong paraan. Siya pa rin po ang anak ko, ang dugo at laman ko. Gusto ko lang po ng hustisya. Sa kabilang banda, umiyak ng malakas ang mga magulang ni Marisa. Hindi nila inakala na ang kanilang anak na babae na pinalaki nila ng may pagmamahal ay mamamatay sa nakakatakot na paraan. At ang salarin ay ang kanilang sariling manugang. Ang kanilang mga iyak ay umalinggaw sa korte na nagpaiyak din sa marami sa mga naroroon. Nakayuko lamang si Cardo. Paminsan-minsan, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi na siya sumubok na ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang lahat. Sa huli, ibinaba ng hukom ang hatol. Sa matatag na boses, sinabi niya, ang nasasakdal na si Cardo Santos ay napatunayang nagkasala ng planadong pagpatay sa napakalupit na paraan. Kaya't ang korte ay nagpapataw ng pinakamabigat na parusa, ang habang-buhay na pagkakakulong. Natahimik ang korte. Ang ilan ay napabuntong hininga sa ginhawa, ang iba ay napaiyak. Natahimik si Cardo, mukhang tanggap na ang kanyang kapalaran. Alam niyang iyon ang kabayaran sa madilim na landas na kanyang pinili. Agad kumalat ang balita ng hatol sa barangay San Isidro. Tinanggap ito ng mga residente na may halong damdamin. May ginhawa dahil naipatupad ang hustisya. Mayroon ding lungkot dahil ang trahedyang ito ay sumira sa higit pa sa 2 buhay. Isang maliit na bata ngayon ang kailangang mabuhay na walang ina at ama, na iwan sa katahimikan. Narinig ni Mang Lando ang hatol mula sa radyo sa isang tindahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, na pabuntong hininga. Nalungkot siya, hindi lamang para sa sinapit ni Joy at Marisa, kundi para rin sa kinabukasan ng isang walang malay na bata. Bumulong siya sa kanyang sarili, talagang ang kasalanan ng mga magulang ay palaging ipinamamana sa mga anak. Kawawa naman ang batang iyon. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Mang Lando sa pampang ng Ilog Agusan. Ang tubig ay dumadaloy ng mahinahon, sinasalamin ang liwanag ng buwan.
Naalala niya ang lahat ng nangyari, ang plastic bag na una niyang inahon, ang totoo na paru-paro na sumisigaw ng walang boses, ang pighati ng mga pamilya ng biktima, hanggang sa pag-amin ni Cardo sa silid ng interogasyon. Lahat ay parang mga piraso ng kwento na hindi na mawawala sa kanyang alaala. Bumulong siya sa matandang ilog, o ilog agusan, marami ka nang nakitang kwento ng tao. Nagbibigay ka ng pagkain, nagbibigay ka ng buhay. Pero sa pagkakataong ito, ipinakita mo rin kung gaano kadilim ang puso ng tao. Sana'y maging aral ito para sa ating lahat. Sa barangay, unti-unting bumabalik sa normal ang buhay. Nagsimula nang maglaro muli ang mga bata sa pampang ng ilog. Nagbabalik na sa pagpapatuyo ng damit sa bakuran ang mga ina. Ngunit ang sugat sa puso ay hindi madaling maghilom. Sa tuwing may babanggit sa pangalan ni Marisa o Joy, ang kapaligiran ay nagiging tahimik pa rin. Sinubukan ng mga pamilya ng mga biktima na magpatuloy sa pamamagitan ng dasal. Gabi-gabing nagsisindi si Nanay Elena ng gasera sa harap ng larawan ni Joy, nagdarasal na patawarin ng Diyos ang kaluluwa ng kanyang anak. Pinalaki ng mga magulang ni Marisa ang kanilang apo na mailuha, sinusubukang ibigay ang dobleng pagmamahal upang hindi ito gaanong malungkot. Madalas na nagninilay-nilay si Mang Lando. Sinabi niya sa kanyang apo, "Anak, makinig ka ng mabuti. Ang buhay ay dapat daanin sa pasensya at katapatan. Huwag mong hayaang madaig ng galit o selos ang iyong puso. Dahil kapag pinili mo ang madilim na landas, ang buong buhay mo ay maaaring masira at madadamay ang mga taong mahal mo." Tinitigan siya ng kanyang apo na may inosenteng mga mata at dahan-dahang tumango. Ang mga salitang iyon ay maaaring simple, ngunit alam ni Mang Lando na nagtatanim siya ng isang mahalagang butil, ang aral mula sa trahedyang dumaan sa kanilang barangay. Nag-iwan ng malaking mensahe ang trahedyang ito. Ang pag-ibig na nasa maling landas ay maaaring makasira, ang pangangalo niya ay sumisira sa tiwala, at ang selos na hindi nakokontrol ay maaaring sunugin ang lahat ng katinuan. Tanging pasensya, katapatan, at pagmamahal ang makakapagpanatili sa isang pamilya na buo. Para sa mga residente ng barangay, ang trahedya ng mga itim na sako sa Ilog Agusan ay palaging maaalala. Hindi lamang bilang isang nakakatakot na kwento, kundi bilang isang aral na bawat tao ay dapat ingatan ang sarili mula sa tukso at galit. Huling tiningnan ni Mang Lando ang ilog ng gabing iyon. Patuloy na dumadaloy ang tubig, nagdadala ng bagong buhay. Sa kanyang puso, nagdasal siya, sana'y matuto ang barangay na ito mula sa malalim na sugat. Sana'y lumaki ang batang iyon na maging isang matatag na tao, na hindi ulitin ang pagkakamali ng kanyang mga magulang. At sana'y tandaan nating lahat na ang buhay ay isang pagpili. Kung pipiliin natin ang tamang landas, darating ang kapayapaan. Ngunit kung pipiliin natin ang maling landas, palaging ibubunyag ng ilog at ng panahon ang katotohanan.